Napalingon sa akin ng magkasintahan. Napailing. Hindi nila nagustuhan yung sinabi. Baby Cyrus, gawin ko yung gusto mo pero kailangan hindi ka na sad ha? Sabi ko sa anak ko. Andrea! Magkasabay na sambit ng dalawa. Napailing na lang ako sa dalawa. Wala na akong choice. Kailangan ko na talagang harapin yung pilit na kinakalimutan kong nakaraan. Napatango na lang si Clarence at si Annie at malungkot na tumingin sa akin. Talaga, Mami? Parang kumikinang yung mukha ng anak ko sa saya. Ayaw ko naman sirain yung kasiyahan niya kaya tumungo na lang ako. Basta, pangako yan, Mami ha? Yay! Finally, hindi na ako aawayin ng classmates ko kasi may daddy na ako. Tumatalon-talon na pumapalakpak na sambit nito. Natigilan kaming tatlo at napalingon kay Cyrus. Magsasalita na sana ako. Cyrus, sino yung umaway sa'yo? Papaluin ko. Magkasalubong ang kilay na tanong ni Annie sa anak ko. Oo nga, Cyrus. Sino yon? Ipapakain at mapagsasabihan ko yon. Anong pangalan ng matanong namin ng tita ganda mo? Halos lumuwa na yung mata ko sa sinabi ng dalawa. Hoy, tumigil nga kayo. Saway ko kina Annie at Clarence. Napairap yung dalawa. Nagpapasalamat ako sa dalawang to. Kasi kahit hindi nila anak yung anak ko, ay concerned pa rin sila. Tinuring nila na kanila at sila yung nagbabantay kay Cyrus kapag may meeting ako sa salon. Anak, totoong may umaway sa'yo? Bakit hindi mo sinabi kay Mommy? Naglilihim ka na sa akin. Sabay iling ko. Ayaw ko kasing lumayo ang loob niya sa akin. Gusto ko kapag may problema siya, sasabihin niya sa akin. Hindi ko sinabi kasi ayaw kong mag-alala kayo sa akin. Tsaka, nadulas lang po yung dila ko eh. Marami po silang umaaway sa akin. Sabi niya, umiyak siya bigla, kaya nilapitan ko siya. Kasi wala daw akong daddy. Palagi nila ako tinutulak, kinukutsa at pinagtatawanan nila po ako palagi. Umiiyak niyang sabi sa akin, My goodness, why did you not tell your teacher, anak? Kawawa naman tong anak ko. Bakit hindi ko man lang napansin? Pinapagalitan po ni teacher sila, Mami, pero hindi pa rin nila ako tinitigilan eh. Sabi nila titigil lang sila sa pag-aaway sa akin pagkasama ko na daw daddy ko. Paliwanag niyang sabi. Tiningnan ko siya at baka nagbibiro lang to. Kasi alam kong sabik itong makita yung daddy niya. Pero nakita ko yung ekspresyon ng mukha niya. Umiiyak ito. Huwag ka mag-alala, kakausapin ko yung daddy mo para hindi ka na nila aawayin. Sabi ko sa anak ko. Dito na lang kayo matulog. Ayos lang ba? Sabi ko sa magkasintahan. Gabi na kasi sa labas. Baka mapano pa sila sa daan. Sige Andrea, dito na lang kami matutulog. Maraming kwarto naman dito. Tsaka tinatamad na ako magmaneho ng sasakyan. Sambit ni Clarence. Tama ka Andrea, baka may mga masamang tao at whatsoever, mapahamak pa kami. Saad naman ni Annie. Sige, mauna na lang kayo sa kusina kumain. Susunod na lang ako. May sasabihin din ako sa inyo. Sabi ko sa kanila. Mommy, I'm sleepy na po. Sabi ng anak ko. Hindi ka ba kakain? Tanong ko dito. No, I'm full, Mom. Thanks to Tito Marcus. Nakangiti niyang sabi. Good night, Ninong. Good night, Tita Ganda. Sabay kiss niya sa cheeks ng dalawa. Good night, Cyrus. Sabay na sabi ni Clarence at Annie. Okay. Sige, let's go upstairs na para mag-sleep ka na. Sabi ko sa anak ko. Pagtingin ko sa likod ko, wala na silang dalawa. Siguro napagod yun kakahanap kanina kay Cyrus. Umakyat na kami ng anak ko upstairs para matulog na to. Nakapikit na yung mga mata niya. Gusto niya talagang matulog. Hindi pa rin ako makapaniwala. Sa loob ng 10 taon ko siyang kinalimutan, tapos bigla ko na lang siya makikita. At dito pa talaga sa Amerika, ha? Ano kayang ginagawa nun dito? Sa bagay, mayaman naman yun. Baka may meeting o etc. Wika ng bahagi ng isip ko. Anak, tawag ko. Yes, Mommy? Upo ka muna, ayusin ko yung bedsheet mo. Bakit hindi mo inayos, anak? Tanong ko sa kanya. Kasi po excited po ako kanina, Mommy. Tiningnan ko siya. Nakapikit pa rin yung mga mata. Alika dito, magbihis ka ng damit mo tapos matulog ka na ha. Opo, Mommy. Good night. Love you po. Sabi nito sa akin. Sige, lock ko na tong pinto. Good night, anak.
Love you too, baby Cyrus, sabi ko sa kanya. Nakita ko siyang humiga na sa kama niya at natulog. Bumaba na ako at nagulat na lang ako sa dalawang seryosong nakatingin sa akin. Bakit kayo nakatingin sa akin ng ganyan? Hindi ba nila alam na nakakatakot yung itsura nila? Sigurado ka ba nga harapin mo si Marcos? Tanong ni Clarence. Oo. Sa pangalawang araw, mag-iisip pa kasi ako ng sasabihin ko. Napabuntong hininga ako ng malalim. Kung ayaw mo pa, wag muna. Baka mahirapan ka lang, Andrea. Nakita namin yung pagdurusa mo. Ayaw kong makita ulit yung mukha mo dati na malungkot. Concern na sabi ni Annie. May sasabihin ka, di ba? Sabi ni Clarence. Kasi, Ano? Kasi? Ano ba talaga, Andrea? Naiinis na tanong ni Clarence. Kasi nakita ko si Marcos. Mabilis kong sabi. Ano? Gulat na tanong ng dalawa. Siya yung nakahanap kay Cyrus at nilibdi niya pa ng Jollibee. Sabi ko sa kanilang dalawa. Ganun siguro paglukso ng dugo. Mahinang sambit ni Annie. O tapos anong sabi mo? Tanong ni Clarence. Nagtanong ako kung magkano yung kinain ni Cyrus pero ayaw niya magpabayad. Tsaka nagpasalamat. Yun lang. Ano gagawin mo ngayon? May sinabi ba siya sa'yo? Tanong pa ni Clarence. Meron. Tipid kong sabi. Ano naman yun? Huwag kang magpaloko ulit dun ha. Naku Andrea. Ayoko bumili ng tissue na marami. Pairap na sabi ni Annie. Sabi niya magkikita daw kami ulit. Sabi ko ng mahina. Good. Sambit ni Clarence. Good? Nagtataka kong tanong. Ano ibig mo sabihin, Clarence? Hindi ka pa ba nadala sa mga paghihirap ng kaibigan natin? Bulyaw ni Annie. Kulang na lang umusok yung ilong nito. Hindi agad ako nakapagsalita. Lahat ng paghihirap at pagdurusa ko dito, alam na alam nila, lalo na itong si Annie. Kaya ganyan na lang makareact. Taga-California kasi siya. Marunong siyang magtagalog kasi tinuruan ko. So, what's your plan? Tanong ni Clarence. Binaliwala niya lang yung galit ng girlfriend niya. Bahala ka dyan, kakausapin ko si... Yan ang wag mong gagawin, Annie. Alam mo kung paano ako magalit. Saad pa ni Clarence bago seryosong kumain. Lumipat ng upuan si Annie na nakasimangot. Kumusta na kaya si Cyrus? Naisip ko lang yung mukha niya ay napapangiti na ako. Napailing ako nang marinig ko na may tumawag sa phone ko. Hello Marcus, kailan ka uwi? Yung kumpanya mo, napapabayaan mo na. Saan ka ba titira? Diyan sa Amerika o dito sa Pilipinas? Tanong niya sa akin. Sa ngayon, sa Amerika muna. Ikaw muna bahala dyan ha? Pre, may tiwala naman ako sa'yo. Ano, ayos na ba kayo ni Zyra? Tanong ko sa kabilang linya. Nag-away kasi sila ng girlfriend nito. Kaya pumayag agad sa alok ko na siya muna sa kumpanya. May bayad nga lang kada buwan ng 50,000. Mautak din tong kaibigan ko eh. Ayos na kami, pre. Masyado lang matampuhin. Alam mo naman ng mga babae. Ano kasi, pare, nakalimutan ko yung anniversary namin kaya nagalit. Pasaway ka naman pala. Mabuti na lang, ayos na kayo. Sabi ko dito. Mabuti pa yung kaibigan niya, ayos ang love life. Siya kaya, kailan magiging masaya sa love life? O pare, nakita mo na ba si Andrea? Tanong niya sa akin. Oo, pre. Aksidente ko siyang nakita. Ayaw ko munang sabihin dito na nakita ko yung anak ko. Baka ikwento nito kina mami. Madaldal pa naman yun. Gusto ko ipakilala sila pag okay na kami ni Andrea at maayos na ang lahat. Para wala na kaming problema. Basta pre. Tawag ka pag ayos na kayo ni Andrea at mag-iingat ka dyan. Sabi nito bago binaba ang telepono. Kabababa ko lang ng cellphone nang biglang mag-ring ulit yun. Hello? Who's this? Tanong ko. Marcus, si Andrea to. Magkita tayo sa mall, malapit sa coffee shop ng California sa 4th floor. Malamig na boses na pahayag ng dalaga. Talaga? May kipagkita to sa akin? Bakit kaya? Baka tungkol ito kay Cyrus kaya ito tumawag. Hello, nandiyan ka pa ba? Tanong niya ulit. Sige, magkita na lang tayo doon, okay? Sabi ko sa kanya. Mabuti na lang tapos na ako kumain. Naligo na ako pagkatapos nagbihis na. Bago ako bumaba, nilak ko yung pintuan ng kwarto ko. Kinuha ko yung susi sa wallet ko at pumunta sa garahe. Nang nasa gitna ako ng daan habang nagbabiyahe ay lutang yung isip ko. Ano ba talaga ang dahilan kung bakit gusto niyang makipagkita?
Naku, wag naman sana niya akong pagbawalan makipagkita kay Cyrus. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko ng mga sandaling yun. Mabilis ako nakarating dahil hindi naman kasi traffic tulad sa Maynila. Ipinark ko yung kotse ko at pumasok sa mall. Alam ko na to kasi dito kami minsan nagmemerienda ng clients ko. Sumakay na ako ng elevator at pinindot yung 4th floor. Gulong-gulo yung isip ko sa mga what if sa isip ko. Nako, tigil ko na nga to at nahihibang na ako. Maya-maya nakita ko si Andrea na nakaupo. Palingon-lingon at nang makita niya ako ay napatitig siya sa akin. Upo ka, sabi niya nang makita akong dumating. Kanina ka pa ba? Medyo, sagot nito sa akin. Sorry, na-late ako. Paliwanag ko, baka kasi nainip na siya. Magsisisi pa ako nito. Ito na yung perfect timing para magkausap na kami ng maayos. Bakit mo nga pala ako pinapunta dito, Andrea? Dapat kasi ako yung kukontak sa kanya. Tapos ito ngayon, naging baliktad yung sitwasyon. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Marcus. Una sa lahat, salamat. Siguro kung hindi ikaw nakakita kay Cyrus, baka hindi ko pa siya nakita hanggang ngayon. Paliwanag niya sa akin. Walang anuman, sagot ko. Marcus, gagawin ko to para sa anak ko. Si Cyrus, siyang batang gusto mong mawala nun. Siya ang anak natin. Kinaya ko lahat ng hirap para mapalaki siya ng maayos. At alam ko na hindi ka papayag sa desisyon ko. Pero sana pumayag ka alang-alang sa anak natin. Malamig na sambit nito. Tulala naman na nakatingin si Marcus kay Andrea. Hindi niya mawari ang mararamdaman niya ng sandaling yun. Napakasaya niya dahil siya ang ama ni Cyrus. Diba dati sabi ko hindi na ako magpapakita sa'yo at magpapakalayo-layo na ako? Oo, ginawa ko na lahat ng yan. Kaso please Marcus, kahit sa anak lang natin, tanggapin mo naman siya bilang anak mo. Naaawa ako sa anak ko. Hindi ko alam na kinukutya siya at inaaway ng mga kaklase niya kasi wala siyang daddy. Kaya siya inaaway at pinapahiya. Parang awa mo na, Marcus. Kung ayaw mo, ayos lang. Wala naman ako magagawa kung di tanggapin. Siguro kailangan ko na lang maghanap ng iba. Para... What? Maghahanap ka ng ibang lalaki para palitan ako? Ganun ba, Andrea? Nagpanting ang tenga ko sa narinig ko. Maghahanap siya ng iba para ipalit sa akin? Ganun ba yun? So wala na akong ibang choice. Ayaw ko na magdusa yung anak ko. Hindi niya deserve ang masaktan. Kaya kung hindi ka papayag, mapipilitan akong maghanap ng... Stop! Will you? Kahit hindi ka magsabi, gagawin ko naman yan. Galit na saad ni Marcus. Bakit ka ba naninigaw, ha? Kung napipilitan ka lang, wag na lang. Madali naman akong kausap. Tiyak ka na nga. Sigaw din ni Andrea pabalik sa akin. Makaalis na nga. Kung hindi lang ako naawa sa anak namin, hindi ko to gagawin. Ang kapal ng mukha niya, siya pa yung galit. Nakakainis siya ha. Gusto ko siyang suntukin. Nanggigigil ako sa galit. Padabog ako naglakad at naiinis pa rin ako kay Marcus. Bakit hanggang ngayon nadadala pa rin ako sa pambabaliwala niya sa akin? Bakit nasasaktan pa rin ako? Pero aminado naman ako sa sarili ko na mahal ko pa din si Marcus hanggang ngayon. Andrea's point of view. Oh, wait! Andrea! Hinawakan ni Marcus yung balikat ko. Bakit? Mataray na tanong ko. Please don't find another man. I'm begging you. I promise, I'll never waste my time to be with our son, Andrea. Gusto kong bumawi sa anak ko. At sa'yo. Nauutal na sabi nito sa akin. Huwag kang mangako. Gawin mo, Marcus. Tsaka huwag kang bumawi sa akin. Sa anak mo. At kung gusto mo talagang bumawi, gawin mo na ngayon pa lang. Tara na, naghihintay na yung anak ko dun. Anak natin. Pagtatama ni Marcus. Whatever, sabi ko na lang. Nauna ako sa kanya. Ayaw ko siyang makasabay kasi kinakabahan ako. Sumunod siya sa akin sa likod. Ang bilis mo naman maglakad. Hintayin mo naman ako. Pagrereklamo niya. Diyan ka lang sa likod. Naiinis kong sabi. Ha? Bakit ayaw mo kong kasabay? Wala naman ako nakakahawang sakit ah. Takang tanong nito sa akin. Pinindot ko yung 4th floor to UG ng elevator para makauwi na. Andrea, ipapakilala mo na ba ako kay Cyrus? Tanong nito. Bakit pa natin patatagalin? Naiinis kong sabi. Baka kasi hindi niya ako matanggap. Dahil ako yung dahilan kaya siya binubuli. Kasalanan ko to. Kung sana nakinig ako sa'yo at hindi naging makitid yung utak ko, hindi sana tayo umabot ng ganito.
Malungkot niyang saad. Tama na, please. Huwag mo nang ipaalala sa akin yan, pwede? Utang na loob, ayokong marinig yung sasabihin mo. Sorry, hindi ko sinasadya. Tumunog na ang elevator. Salamat naman at bumukas na rin. Paglabas namin, tinitingnan kami ng mga tao. Siguro dahil namumula yung mata ko. Pagtingin ko kay Marcus ay namumula rin yung mata niya. So umiyak din pala siya. Sumunod ka na lang sa akin, sabi ko sa kanya. Pumunta ako sa kotse tapos pinaandar ko na. Tiningnan ko yung salamin na nagre-reflect at nakita ko siya sa likod ng kotse ko. Nakasunod. Binalik ko yung tingin sa daan. Focus, Andrea, sabi ko sa isip-isip ko. Siguro magiging masaya na yung anak ko kasi makikita niya na yung daddy niya. Sana hindi niya ako iwan. Hindi ko kakayanin kung iiwan ako ni Cyrus. Hindi naman siguro kukunin ni Marcus yung anak namin, di ba? Tanong ko sa sarili ko. Dahil sa malalim ang iniisip ko, ay hindi ko namalayan ang malalakas na busina. Muntik na akong maaksidente. Tinigil ko muna yung sasakyan ko. Pagtingin ko sa salamin, tinigil din ni Marcus yung sasakyan niya at bumaba at may kausap sa phone. Sino kaya yung kausap nito? Tanong ko sa isip ko. Tiningnan ko siya. Naglakad na papalapit papunta sa akin. At nang malapit na siya, kinatok niya yung pintuan. Gusto mo bang ipahamak yung sarili mo, ha? Halata ang takot sa itsura niya. Bumaba ka, Andrea. Ako na yung magmamaneho. Bumaba naman ako at lumipat sa backseat. Bakit ka dyan sa likod? Dito ka sa harap. Saad pa ni Marcus. Wala na akong nagawa kundi lumipat sa unahan para hindi na kami magtalo pa. Nga pala, yung sasakyan mo. Iiwan mo lang doon? Ang ganda ng sasakyan niya. Limousine. May tinawagan ako kanina. Sekretary ko. Ipapakuha ko na yun sa kanya. Mahina nitong sabi. Okay. Sagot ko. So yun pala yung kausap niya. Yung sekretary niya. Para ipakuha yung limousine nito. Sa San Francisco tayo. Ituturo ko na lang sa iyo yung daan. Okay. Sagot naman nito. Kumusta pala yung buhay mo dito? Tanong ni Marcus bigla sa akin. Tiningnan ko siya habang nakatingin sa daan at nagmamaneho. Yung buhay ko dito? Maayos naman. Kasi kasama ko yung anak ko. Sabi ko sa kanya. Mabuti naman. Sambit nito. Ikaw, kumusta ka na? Ang awkward kaya ng sitwasyon ngayon. Hindi maayos, sabi nito. Tiningnan ko siya. At bakit naman hindi maayos? Dapat masaya ka na, di ba? Dahil mayaman ka na. Yung buhay ko, naging miserable simula nung umalis ka. Madaming nabago sa buhay ko, Andrea. Hindi naman kumibo ang dalaga at itinuro na lang nito ang daan para maiba ang usapan. Ilang sandali pa ay nakarating din kami sa bahay ko. Alika na, Marcus, pasok ka. Wika ni Andrea. Hindi naman agad ako nakakilos sa kinatatayuan ko. Lalo na at hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Paano kung hindi ako matanggap ng anak ko? Paano kung malaman niya na nasaktan ko ang mommy niya? Pero bahala na. Gagawin ko ang lahat para makabawi sa mag-ina ko. Paparamdam ko sa kanila na mahal ko sila. At dito na po nagtatapos ang